Magandang buhay, magandang araw. Dumaan na naman ang inyong DTJ Red sa inyong wall at wala kang choice kundi panoorin 'to at kung ayaw mo naman, sige scroll mo na, bahala ka diyan, pero mahal pa rin kita. So ayan, meron na naman tayo na isang istorya mula sa ating sender. Basahin na natin at baka ika'y mainip, scroll mo na naman habang ika'y nagtiyatiyagang basahin or panoorin itong video na ito. So eto, basahin na natin, umpisahan na natin at eto na. Magandang araw, DJ Red. Ako po si Ana, 32 taong gulang, isang ina at asawa na ngayon ay mag-isa sa bansang di ko akalain na magiging saksi sa lahat ng luha ko. 14 na taon na kaming kasal ni Romy. Noong una, DJ Red, kami ang tipong kahit sinangag at tuyo lang ang ulam ay masaya na. Magkasama lang kami ay sapat na. Pero nagbago ang lahat nang mawalan siya ng trabaho. Pumasok ako bilang cashier sa tindahan sa bayan, pero kulang pa rin para sa 3 anak namin. Kaya isang gabi, habang natutulog ang mga bata, nagdesisyon ako. Romy, sabi ko, mag-a-abroad ako. Tahimik lang siya, tumingin sa akin at sinabi na, kung iyan ang para sa ikaibubuti natin, mahal, sige gawin mo. Ako na ang bahala sa mga bata. DJ, iyon ang pinakamabigat na araw sa buhay ko kasi alam kong kapag umalis ako, hindi na ganun kadali na bumalik. Nasa eroplano na ako habang nakatanaw sa ulap. Iniisip ko, kaya ko ba to? Pero nang maalala ko ang mukha ng mga anak ko, tumibay ang loob ko. Dito sa abroad, araw-araw mahirap, mainit sa araw, malamig sa gabi, at walang yakap na saasalubong sa'yo pag-uwi. Pero lahat ng yon, tiniis ko. Kada buwan, nagpapadala ako. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, konting tiis pa, Ana, para ito sa pamilya mo. Isang gabi, DJ, habang nag-aayos ako ng gamit sa maliit kong kwarto, may nag-message sa akin, ang kumari ko. Ana, kailangan mo itong makita. May kasamang litrato si Romy. Yakap-yakap ang ibang babae. Sa likod nila, may bata. Bata na hindi ko kilala. Parang tinanggalan ako ng hininga. Nanginginig ang kamay ko at para bang may bumagsak na mundo sa harap ko. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko, ang lalaking iniwan ko para mabigyan ng mas magandang buhay, siya pa ang unang sumira nito. Tinawagan ko siya. Nanginginig ang boses ko. Romy, totoo ba to? Tahimik siya, walang salita, hanggang sa umiyak siya at umami. Pasensya ka na, Ana. Nalulungkot lang ako at natuso. Napakapit ako sa telepono, DJ Red. Kasi kung hindi, baka mabitawan ko to sa sakit. Ang sarap sabihin na uuwi na ako, tapos na tayo. Pero naisip ko, paano na ang mga anak ko? Paano na ang mga anak namin? Hanggang ngayon, DJ Red, nandito pa rin ako sa abroad. Pinipilit kong maging matatag. Hindi para sa kanya, kundi para sa mga anak ko. Pero gabi-gabi, bago matulog, tinatanong ko ang sarili ko, mali ba ako na iniwan ng asawa ko para magtrabaho o siya lang talaga ang nagkulang habang wala ako? At yon ang kwento ng ating sender na si Ana. So kayo naman, ano bang maisasuggest? Ano bang maiko-comment nyo sa ating sender na ano daw ba? Babalikan pa ba daw niya asawa niya? Or magtatrabaho pa daw ba siya? O talagang nagkulang lang ba ang asawa niya? So kung ano ang may comment nyo, ano ang maipapayo nyo sa ating sender na si Ana, ay i-comment nyo sa ibaba. At kung napanood mo ang video na ito or ang ating confession about sa ating sender na ito, ay i-comment mo kung taga saan ka. Baka mamaya taga Zamboanga Kataraki tayo. Charot lang, Keme! So ayan, sana ay nagustuhan nyo ang istorya ng ating sender ngayon. Magandang buhay, magandang araw!